Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa na namang magandang umaga sa inyo. Ako po si Teacher Ruth, ang makakasama ninyo sa umagang ito. Bago po tayo magsimula, babatiin ko muna po ang ating mga guro, ang ating mga magulang, at ang ating mga mag-aaral na nanonood ngayon sa ating lahat. Bago po ako magsimula, sa ngalan po ni Tutor Jeff, sa ngalan po ni Teacher Josa, ako po si Teacher Ruth ng SDO Davao City, ang makakasama ninyo po sa umagang ito. Babatiin ko din muna po ang aking principal ng Daniel R. Aguinaldo National High School, si Dr. Leo B. Asilo, ang aking PSDS na si Dr. Isidora C. Sermino, ang aking department head na si Ma'am Rosalina Isondong, ang aking mga master teachers na sina Ma'am Nancy Elena Orairo, si Sir Jess Orairo at si Ma'am Ruby, at ang aking mga kasamahan sa TLE department. Magandang umaga sa inyong lahat at hindi po pahuhuli ang aking mga estudyante ng grade 7 Daliag. Good morning at good morning sa inyong lahat. Isa na namang magandang Friday morning at marami po tayong matututunan sa umagang ito. Okay? Share ko lang po ang aking slide. Okay? Okay, let me share my slide to you. Ayan. Yes. Okay. Dressmaking 7, Quarter 1, Week 6. Okay, bago ang lahat, good morning. Good morning, Ma'am, from Christian May Hinon. Good morning, Samantha Blasi. Good morning po. Ruby Adrian Labarca. Good morning. They are my students. Okay. Okay, sa umagang ito, we are in TLE 7, Quarter 1, Week 6, Principles of Design. Okay, bago ang lahat, magre-review muna tayo. Ano ba ang kagandahan ng review? Ang kagandahan ng review ay nare-refresh kung ano ang ating natutunan nung last Friday. Okay, i-type ninyo sa inyong sa comment section kung ano ang inyong mga sagot. Okay? Okay. A system of measurement that use inches as a unit of measurement. Ano kaya ang sagot dito? Naku, baliktad ang sagot. Paki-type nga sa comment section ang inyong mga sagot. Okay, a system of measurement that use inches as a unit of measurement. Ano ang sagot? Ano ang sagot nila? Okay, English system. Correct. Number 2, a review of measurement that use centimeter as a unit of measurement. Baliktad na naman. Paano kaya basahin yan? Ano ang sagot ng ating mga tuties? Ano kaya ang mga sagot? Okay, very good. Shara Cristel Duyak. Nung number 1, English system. Dito naman sa number 2. Ano ang sagot? I-reveal ko. Ang sagot ay metric system. Samantha Blasi. Naku, si Samantha, ang galing-galing. Talagang parating tama ang sagot. Clap, clap, clap naman, Samantha Blasi. Good, very good. Very good. And Shara, very good also. Krisha, very good. And Joanna Marie Orlanes, very good. Now, bago tayo magsisimula sa ating pag-uusapan sa umagang ito, aalamin muna natin ang ating objectives o layunin sa umagang ito. Ano ba ang ating dapat i-achieve? Okay. Number 1,
Identify the principles of design. Aalamin natin kung ano ba yung mga principles of design. Ano ba ang principles of design? Number 2, apply the principles of design. And number 3, appreciate the importance of designs in dressmaking. Okay, nilagay din ni Tutor Ruth ang code ng ating milks. Okay, next. Pag sinabi nating principles of design, ano ba ang idea ninyo or ano yung unang may isip ninyo pag sinabi nating principles of design? Sige nga, kahit na sa simpleng sa simpleng pananalita or simpleng lingwahe, i-share nga ninyo sa comment section. Okay, from Massachusetts, USA, for Asia Patayon, grade 7, Creative, Kalumpang National High School, Marikina. Magandang umaga sa iyo. Okay, anong ba ang principles of design? Sige nga, i-type nga ninyo sa comment section. Okay, sasabihin na ni Tutor Ruth kung ano ang principles of design. Okay, ang principles of design are concepts used to organize or arrange the structural elements of design. Teacher, Tutor Ruth, ang parang big words naman yung sinasabi mo. Parang medyo mahirap intindihin. Ano ba ibig sabihin ng principles of design? Ang ibig sabihin ng principles of design sa yung pinakasimpleng explanation po ay ito yung mga halimbawa meron kang isang fabric, meron kang isang damit or tela na iyong tatahiin. It includes all over design of a garment. So meaning ang isang garment, kung yung kabuuan niya, like for example, yung form, yung shape, yung color, yung texture, na iyong ilalagay sa isang fabric or apparel or sa isang damit na gusto mong tatahiin. It includes also yung mga lace, yung mga pleats, yung mga anong tawag nito, yung mga nilalagay mo na mga designs, yung mga lines. For example, yung mga bulaklak na nilalagay mo sa isang damit. Yan ay yung tinatawag nating structural elements of design. Yung kabuuan ng iyong halimbawa, tinahi mo or yung damit na iyong ginamit, tinahi mo, yun ang sinasabi nating structural elements. Yan ang po ang ibig sabihin yan. Yung kabuuan ng isang garment na kasabay po doon yung meron tayong form, yung meron tayong shape, merong color, may texture, and also the lines that it involves. Okay, magandang umaga. May si Encarnacion. Good morning po. Good morning din sa iyo. Good morning kay Ryan Rysel Tauyan. Good morning. From Tauyan, grade 7. From Ingod, Ramona Integrated School, Angadanan, West District. Naku, nahirapan si teacher magbasa. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Moving on sa ating interesting na topic na sa ngayon, yung principles of design. Okay, next. Okay. Alam niyo mga cuties, sa principles of design, meron tayong mga tinatawag na halimbawa, ako ay isang nanay, tapos meron akong mga anak. Sa principles of design, mahintulad natin siya na siya ang nanay at meron din siyang mga anak. Ano ba ang kanyang mga anak? Okay, number 1. Meron tayong tinatawag na balance. Okay. Now, titingnan ko nga kung talagang napagdaanan ba ninyo ito or ngayon ba, ito ba ang lesson ninyo? Tingnan ko nga sa comment section, ano ba ang balance? Ano ba sa inyo ang balance?
na isa sa mga principles of design. Okay? Tingnan natin sa ating chat box kung merong magta-type kung ano ang balance. Okay, salamat. Sabi niya, balance po ay pareho lang sila. Okay, tama naman yun, di ba? So meaning, pag-balance, according to this concept, from the centered, okay, gagamit ako ng pointer ha, para naman at least, yung ma-emphasize ko kung ano yung sinasabi ko. Okay, now, according to this concept, from the centered of the dress, of course, this is the dress, this is the center, design should be identified on both sides. Ano ba ibig sabihin nun? Okay, as you observe, kung ito yung dress niya, ang ganda ng model, no? Kung ito yung dress niya, ito po yung design niya. Diba? Dito sa left and right, meron siyang design. Okay, magkatulad. Okay, magkatulad ha. Tingnan natin, magkatulad sila. Yan po ang sinasabi, yan po ang tawag na balance. Merong design dito, merong design dito, yun po ay balance. So meaning, from the center of the dress, design should be identified on both sides. So identified naman itong sa kanya. Meron dito, color black, meron din dito. Diba mga cuties? Okay, from Ryan Rysel Tauyan, design should be identified on both sides. Naku, ang galing-galing naman. Clap naman, Chuturut. Yes, you are correct. You are correct, Ryan. No? Tama bang pronounce ko yung name mo? Yes, that is correct. So, moving on to the next. Okay, now, sa balance, meron tayong 3 kinds of balance. Okay, ha? Mga cuties, tatandaan natin, meron tayong 3 kinds of balance. Okay, number 1 is the symmetrically or formal balance. Tutor, ano ba yung symmetrically or formal balance? Parang big word ata yung symmetrically. Okay, pag sinabi natin symmetrical, okay, meaning made up of similar parts. Meaning, uniform lang ang parts niya. Meaning, ang pagka-design sa kanya, pareho lang. And then, meron tayong tinatawag na formal balance. Okay. So, ang formal balance can be described as having equal weight on equal sides of a centrally placed like a seesaw. Okay. As you can observe, when you are in a playground, di ba? Pag sa playground, meron tayong mga seesaw. Ang seesaw ay balanse po, mga cuties. Di ba? Uupo ka sa left, uupo ka sa right, di ba? Balanse, may upuan, dalawang upuan. So, maihantulad natin dyan ang symmetrically or formal balance. Kung titingnan ninyo ang damit, mga cuties, okay, titingnan natin ang damit ha. Okay, dito meron siyang embroidery, meron siyang design ng mga bulaklak. Dito rin ay pareho naman ang kanyang sleeve. May design din dito. So meaning, it has equal weight on equal sides of a centrally placed, like of course, it was compared to a seesaw. Tama ba? Okay, yes, tama. Salamat, mga cuties. Ang galing-galing naman. Next. Now, letter B, we have asymmetrically or informal balance. Yung isa, formal balance, symmetrically. Ito naman, asymmetrically or informal balance. Babasahin nga ni tutor, the structure, decoration, and accessories are different both sides from the center of the design. Okay nga, ano nga ang ating niyan? Ano nga ang ating ideya niyan? Do you have something in mind that you want to share? Please share in the comment section. Magandang umaga kay Ma'am Jos sa Bunsol Makatangay. She is watching. Okay? So meaning, kung ating pagbabasihan ang sinabi dito,
sa informal balance, kung oobserbahan ninyo, ang bahaging ito ay walang cover or walang sleeve. Ang bahaging ito ay may sleeve. So, meaning off-shoulder. So, pag sinabi mong asymmetrical, yung ibig sabihin ay having parts that fail to correspond to one another in shape or in size. In other words, sa simpleng pagkasabi, meaning, hindi sila magkatulad. Kaya sinabing informal balance. Okay ba mga cuties? Sinabing informal balance. Dahil hindi naman talaga magkatulad. Ang isang shoulder niya is walang sleeve. Ang isa is meron. So, ang style ng damit na ito ay off-shoulder. So, meaning talagang hindi talaga siya balance. Okay? Sige. Moving on to the next. Now, we have also the proportion. Now, ang proportion, it refers to the relative size and scale of the various elements in a design. The pleasing relationship of all parts of the object with one another. Okay, ano nga ba ang proportion mga cuties? Ha? Ano ba ang masasabi ninyo sa proportion? Do you have something in mind that you want to share? Okay. Yes? Okay, tama. Proportion. Yung magkaano, tutor, yung pare-pareho lang. Okay, tama, Joanne. Yes. No, dahil ang proportion ay yung kung oobserbahan natin, ang kanyang skirt is white, ang kanyang blouse is black, yung kanyang mga embroidery dito or kanyang design dito is also black. So talagang proportion po naman siya sa design na ito. So meaning, pag sinabi nating proportion, the relationship between one part of a design. So it has a pleasing relationship. Okay, according to Ryan Rizal Tauyan, relative size and scale of the various. Samantalang si Samantha Blasi, comparative po. Okay, tama kayong lahat. Very good. So, meaning, pag proportion, kung sa isang bagay naman, ang proportion ay hindi pwedeng malaki lahat at hindi rin pwedeng maliit lahat. So, pag proportion, meaning, may malaki, may medyo malaki, meron ding maliit para nagiging proportion siya. So, sa damit na ito, ay tinawag siyang proportion dahil ang color and then also the design ay talagang ang relationship naman na makikita natin is talagang proportionate naman po. Okay. Now, good morning kay Jesus Ibanez. He is watching. Samantha Blasi, comparative. Okay. Salamat sa inyong mga opinion. Moving on. Now, let's go to emphasis. Okay. Pag emphasis, ang sinasabi dito ay, every pleasing design has one part that is more interesting than any other, the center of interest. Now, in this dress, ano kaya ang center of interest dito? I-comment nga ninyo kung ano ang center of interest. Okay, yes. Tutor, the color of the yung center po, yung may green. Okay, that is correct. Yes. Diba? Ito po yung sinasabi nating emphasis. So, every pleasing design po has one part. Kagaya po ng isang damit, talagang magandang isang damit, pero meron talagang isang part na yung mata mo ay nandoon lang talaga, nakarest yung mata mo doon. Pag tingin mo pa lang sa kanya ay talagang nagagandahan ka because yun talaga ang center of attraction. In other words, the center of interest. Samantha Blasi, yung belt po na design. Yes, correct, Samantha Blasi. You are very, very correct. Clap si tutor sa iyo. Tama.
Yes, itong belt niya na green, oh, green, oh. 'Di ba? Pag titingnan mo siya, talagang ang mata mo doon talaga titingin sa kanyang belt. Ang ganda. So, moving on, cuties. Okay po ba? Okay. Next. Now, the rhythm. Okay, si rhythm. Ano kaya ang ibig sabihin ng rhythm sa principles of design? So, si rhythm naman, babasahin ko muna ang text ha. These are smooth movement lines repeated again and again. It is created by repeated use of the design. If there is rhythm in a design, the eye would move easily from one part to the other. Okay, do you observe mga cuties na merong mga damit na talagang pare-pareho lahat ang kanyang design, pare-pareho ang shapes, so meaning, hindi nahihirapan ang iyong eyes when you see that particular dress and then you move your eyes, talagang parang madali na lang para sa iyong mata because as you can observe sa ating model, ang kanyang damit ay anong size, anong shape ito? It is this triangle. So meaning pag rhythm, meaning the design is repeated. So inulit-ulit lang. Dito sa itaas, may triangle, and then white ang color, balik na naman, triangle na naman, balik na naman, triangle na naman. Okay. Ryan, Rysel, Tauyan. Pare-pareho po yung design. Yes, very good, Ryan. Clap, clap, clap sa iyo si tutor. You are correct. Now, I know that you understand. Okay, moving on. Now, this one is repetition. Ano ba si repetition sa principles of design? Pag sinabing repeat, meaning paulit-ulit yung mga design, paulit-ulit yung mga lines, paulit-ulit yung mga shapes. So, repetition means the lines, the colors, or the accessories repeats. Okay, tingnan no, observe the accessories niya, talagang pareho lang naman sa color din ng kanyang damit, and then observe the lines, no, the colors, talagang inulit-ulit lang po. Kaya tinawag siya na repetition. Okay. Shara Cristel Duya, busy po yung design. Yes, yes, you are correct. Thank you so much. Next. Now, dito na naman tayo sa radiation. Ano ba itong radiation? Sa principles of design, ano kaya ang radiation? Ano ba ang masasabi natin sa radiation? Of course, ang radiation is a kind of principles of design. Ang konsepto po nito ay lines or patterns flow from a central location. So meaning, if this is the central location, if this is the dress, observe that the pattern or patterns, no, nag-flow lang talaga yan siya. Okay, ganun po. Ganun lang, parang pa-straight lang talaga siya, pababa lang siya, nag-flow lang talaga. So, ganun po yan. So, yes, Shara Crystal Duyak, stripe design. And then Samantha Blasi repeating a single design. Yes, correct. Next to radiation, we have gradation. Hindi po graduation ha, gradation po. So ano na naman ang gradation? Tingnan ko nga kung meron kayong idea about gradation as one of the kinds of principles of design. Okay, nagtatype pa sila. So meaning ng gradation ay gradual change in color of design. Di ba pag sinabi natin gradual, hindi pa bigla. So meaning dahan-dahan po ang kanyang changes. So meaning, kung oobserbahan po natin ang damit na ito na sinuot ng isang model, from the top po ay napaka-dark ng color, down po ay bigla po siyang nag-change, nag-lighter po ang color, and then po, kung makikita po natin na talagang ang design niya ay talagang gradually din
Ang at first, medyo maliit hanggang naging malaki, naging malaki, naging malaki po siya. So meaning naging ano siya, gradual lang po talaga ang changes ng kanyang damit. Okay, Samantha Blasi, repeating a single design, okay? Yes? Salamat. Salamat po mga cuties. Talagang alam ninyo kung ano ang ating lection ngayon. Next to gradation, we have harmony. Okay? Di ba? Pag, like for example, sa mga relationship, kung i-compare natin, pag you have a harmonious relationship with your classmate, walang awayan, parati kayong parati okay lang. So, pwede din nating ma-apply yan sa ating sa ating pananahi na meron tayong harmony. Ano ba yung harmony sa dressmaking? Paano ba natin ma-apply ang harmony sa dressmaking? Okay, si Samantha Blase, yung tanong natin kanina, yung gradual change, step by step change po. Yes, Samantha, you are correct. You are correct, Samantha. Clap, clap, clap sa iyo. So, pag harmony po, it is the blending of all components of design. When the structural lines, decorative lines, colors, and accessories are relate to each other. Observe po natin ang ating, ang color ng kanyang dress, ang color ng kanyang, ang kanyang dress, kung ano yung nilagay niya, ang skirt niya, talagang harmonious po ang mga kulay, harmonious po talaga, lahat-lahat. Including po yung kanyang shoes, talagang bagay na bagay, wala pong kontra. Kung ano po yung kung titingnan po natin, talagang ang ganda-ganda po, harmonious na harmonious po siya. Okay, next. Okay, next. We will have a quiz time. Okay, ito ang pinaka-exciting part. Alam ko, maraming maraming naghihintay. Sige nga. Titingnan ko kung alam ba ninyo kung ano ang picture na ito. So, ganito ang ganito ang gawain ninyo. With all the principles design na sinabi ko, titingnan ko kung alam ninyo kung symmetrically balanced ang mga larawan, asymmetrically informal balance, kung ito ay rhythm gradation, rhythm radiation, repetition, proportion, emphasis, or rhythm. Okay, number 1. Okay, Janet Flood Patayon, I'm ready to root. Okay, thank you. Nicole Nakahito Pakubas is watching. Thank you so much. Okay, I will reveal the answer. The answer is symmetrical or formal balance due to root. Bakit po ba symmetrical or formal balance? Because as you can see on the pictures naman, talagang balance naman siya dito, 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 at dito ay balanse. So kung ano yung nasa left, meron din ang right. Kung ano yung nasa right, meron din ang left. So, balance talaga ang pagkagawa, no? Yes, sino ba nakatama? Ay, si Ryan Rizal Tauyan. Very good. Next, ano kaya ito? Parang nahihirapan din ako. Okay. I will reveal. Okay, rhythm gradation. The answer is rhythm gradation. Okay, ang ating mga cuties, symmetrical balance. Okay, tama kayo ng unang question. Symmetrical balance. Next, number 2 is rhythm gradation. Ito, ano kaya ito? Titingnan ko kung alam. Okay, symmetrical balance. This one is rhythm repetition. Observe cuties ha. Repetition siya because paulit-ulit yung design sa kanya. Di ba? That is repetition.
Okay, number 4. Okay, ano kaya ito? Naku, parang mahirap. Okay, Ryan Rysel Tauyan, Rhythm, Shara Cristel Duyak. Okay, tama. Okay, I will reveal. This is emphasis. Okay, kung titingnan natin, talaga namang emphasis ito because titingnan ninyo ang kanyang the shoulder, the sleeve niya, yung kanyang damit. Ito yung pinaka, kung titingnan mo, talagang ito yung napaka, napaka center of attraction talaga. Di ba? Moving on. Okay, nako, ito. Parang, hindi ko ito alam. Alam ko ba ito? Okay, May, C, Encarnacion, repetition. Ryan, repetition. Joanna Marie, emphasis. Samantha Blasi, emphasis. Okay, this one is informal balance. Tuturut, bakit yung informal balance yan? Nako, tingnan natin bakit informal balance yung ditong side maikli, yung ditong white part ng fabric niya or ng tela niya, yung design niya ay mas mahaba as compared dito sa kabila. So meaning, yung weight po nitong tela na ito na ginamit dito or kung ito po talagang masasabi nating mas mabigat. It has more weight as compared to this one. So meaning po, ang tawag po dito ay informal balance dahil hindi naman po sila magkapareho. Titingnan ko nga. Yes, Ryan Rises Tauyan, informal balance. Samantha Blasi, informal balance. May Encarnacion, emphasis, the other numbers. May si Encarnacion, maraming salamat po sa inyong sa inyong taus-pusong partisipasyon sa ating itulay ngayong Friday ito. Okay. Next. Now, titingnan ko nga, cuties, payag ba kayo? Magdo-drawing kayo ha, kung meron kayong time, kung hindi kayo busy, pwede ba tayong maggawa ng output? Kahit na, kung pwede, picturean ba ninyo, tapos i-ano ninyo sa, nag-Facebook ba kayo? Tapos, gagawa lang kahit dalawa, pipili lang po tayo, and then ilalagay lang ninyo doon. Like, for example, Tutor Jeff, Tutor Josa, Tutor Ruth. Okay ba sa inyo yan? Okay, titingnan natin ha. So, sa umagang ito, natutunan natin, na-identify natin kung ano yung kung ano yung principles of design, ano yung mga iba't ibang uri ng principles of design, and then nagkaroon tayo ng quiz, and then napaka-importante po para sa isang dressmaker or sa isang mag-aaral na alamin niya kung ano ang principles of design dahil ito po ay talagang nakakaganda sa ating mga damit. Kasi po kung walang design ng ating mga damit ay napaka-bland, kagaya lang po yan ng pagkain na walang lasa. So meaning pag ang damit mo ay merong mga design, talagang kahit na simple lang po, kahit simpleng lace, simpleng embroidery, simpleng pleats ba ang nilagay po, ay talagang gaganda po yan. So sa mga cuties na ngayon po ay dressmaking po ang offering ng inyong school, pag-aralan po ninyo ang principles of design dahil po napakaganda po ito. So maraming salamat po sa inyo. Okay, Samantha Blasi. Okay po, Jasmine is watching. Thank you, Jasmine. Thank you, Joanna Marie Orlanes. Okay, now. So, thank you very much. Ang susunod naman sa akin ay si Tutor Mark, Tutor Nexel, and Tutor Liway. Huwag po ninyong kakalimutan na after po ng aking session, si Tutor Mark, si Tutor Nexel, si Tutor Liway, at sila po 9:30 to 10 po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa muli po, ako po ay nagpapasalamat sa ngalan po ni Tutor Jeff, Tutor Josa, ako po si Tutor Ruth at your service po.
from SDO Double City po. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon sa Friday ito po. Kita-kits po tayo. Sana po ay sa Friday magkakasama naman tayo. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye po. Kita-kits.